Hey, good evening mga ka-DDS. Nabalik na naman tayo no, for so long. Medyo marami na akong napalampas na mga issues. Pero dito, natutuwa ako at least medyo nagalit na ang ating Pangulong Duterte dito sa isang siraulong dating Pangulo na magko-comment-comment pa na pareho. Pareho? Tarantado. Napakagago. Pareho. Paano naging pareho? And dati, may pinapatay. Imbis na kriminal yung papapatay, pinabayaan ng mga pulis. Ilang pulis yun? 44. Ano pa? Yung mga lahat ng sakuna sa Pilipinas. Diyan yung sa Yolanda. Kung hindi dumating si Pangulong Duterte, hindi maayos yung pabahay. Nagbigay nga, galing, hindi na nahiya eh, ang laki-laki ng ayuda galing sa ibang bansa, mga donations. Walang ginamit. Anong ginawa sa Yolanda, mga housing? Substandard na mga materials. Yan ba yung mga matinong pag-iisip? Kung hindi ba naman ginagago ang mga Pilipino dati? Ngayon lang tayo nakakita ng matinong presidente at matapang, may malasakit. Kaya dapat, tama lang yan, Pangulong Duterte. Hindi ako nagsasalita. Matagal na ako nanahimik dahil medyo na-busy tayo ng konti. Pero sa ngayon, natutuwa talaga ako. At meron pa yung mga nagko-comment-comment na mga siraulong bayarang supporters ng mga dilaw. Aba, pasalita-salita pa kayo ng mga kung ano yung, anong mga accomplishment. Tangina, anong klaseng accomplishment pinagsasabi nyo? Ako mismo, dati akong empleyado ng gobyerno. Nakaatalaga ako dito sa Amerika. Anong ginawa? Imbis na tumulong ako sa mga OFW na nabiktima ng human trafficking, involuntary servitude, anong ginawa sa akin? Ako pa ang na-persecute. Katangahan ng Pangulo na yan. Isipin mo, kinaka-copy furnish ko pa ang Malacanang. At itong taong to, nakaka-receive siya. Dahil unang-unang nakaka-receive ng mga sulat ko, mga report ko, ang Secretary of Labor at saka ang Executive Secretary who happens to be a very close friend, used to be a close friend of my sister because he is a classmate sa ano. Pero anong ginawa nila? Ako ang pinarusahan. Pinapauwi, pinutol ang mga allowances. I got persecuted. Inutusan pa ni Pinoy, si Vice President Binay. Kinausap ako rito. At pinagalitan pa ako. Bakit ko raw pinalaki ang maliit na issue? Ang sinagot ko sa kanya, with all due respect, Mr. Vice President, kahit isang tao ang mabiktima ng human trafficking, involuntary servitude, sex trafficking, that is something to be concerned of. Alam mo kung bakit? Tingnan mo, tinatrato, sinasabi natin, bayani ang mga OFW, pero pinapabayaan. Pero wala akong nagawa kasi makapangyarihan ang nakalaban ko. Isipin mo, Department of Labor, Secretary, ang itong presidente na may, ewan ko kung anong klaseng utak dati, no? Yung presidente na sinasabi niyong maraming accomplishment, na kagaguhan naman lahat. Ako mismo ang magte-testify na wala. Pati ako na gumagawa ng tama, na pinoprotektahan ko ang interest ng OFW, ako pa ang I got persecuted. Pinipilit akong pauwiin kahit na ang dami kong death threat. Buti pa ang FBI dito tumutulong sa akin eh. Sila pa ang sumusuporta. Ang mga opisyali sa Pilipinas during that time, 2010, hanggang sa nag-resign ako noong 2011, talagang ginagago ako. Yan, dyan na lang sa DFA. Maraming mga siraulo din dyan eh. Tamo, ayan si Miss Helen de la Vega, Mrs. na pala, isa pa rin yan. Yung maliit na bagay, mga 2,000 yata or less, $2,000 or less. Hanggang ngayon, inipit nila. Siya pang nagpadala sa akin ng sulat na marami daw akong tardy, mga late. Never in my history of my employment, nung dati akong staff dyan sa konsulado, naging late ako. Dahil I always leave. Umaalis ako ng trabaho ko, ng bahay, 4:00 na madaling araw. Ako ang palaging tagabukas ng opisina. Dahil 7 o'clock nandun na ako. Iniiwasan ko yung traffic from Palmdale all the way to Los Angeles. Kaya sinabi ko, produce those things na sinasabi niyong late ako.
Walang ma-produce, hindi na ako sinagot. Ngayon, maswerte pa, naging assistant secretary pa. Pero hindi ko masabi dahil maraming sindikato diyan. Maraming mga kababalaghan diyan. Marami niyang mga katarantaduhan diyan. Diyan sa DFA, diyan sa Department of Labor, maraming mga kagaguhan diyan. Kaya anyway, wala akong masasabi, basta tama ang ginawa ng Pangulong Duterte. Yung pagpatay ng isang mayor doon, tingnan nyo na lang kung ano nangyari. So, wag tayong pa-comment na kung ano-ano na walang nangyari. Tarantado, abnoy, nung panahon mo, kinakampihan mo pa yung mga kakampi mo. Yan, ngayon, yung Iloilo, dapat imbestigahan din yan. Pinsang buo pa yata ni Frank Drilon. Kaya parang pumuputok ang butsi nitong si Frank Drilon na parang gusto pa imbestigahan. Anak na weteng, natatakot siguro baka maisunod yung pinsan niya. Dahil nabanggit ni Pangulong Duterte dati na isa sa mga drug lord or drug personalities. So, hayaan niya, antayin niya lang natin na sana may mangyari din. Okay? So, Sir, Mr. President, we are praying for you all the time. We are all in support of your advocacies. Eradicate drugs, eradicate corruption and criminality. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. And God bless mga ka-DDS. Pasensya na, medyo matagal-tagal. Pero hayaan nyo, ngayon babalik ako. Okay, God bless. God bless you all. Sa loob ng 6 na taon mula 2010 hanggang 2016, walang ginawa si Aquino Roxas, si June Abaya upang ayusin ang bansa, lalong-lalo na ang North Rail Project, National Broadband Network at common station ng LRT at MRT sa North EDSA Triangle. Noong June 2016, nahalal si Mayor Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Makalipas ang 4 na buwan, noong October 2016, nakatanggap si President Duterte ng pangako galing sa gobyerno ng China na magbibigay ng $24 billion upang magpagawa ng napakaraming infrastructure project sa buong Pilipinas. Noong Enero 2017, makalipas ang 3 buwan, natigil ang bangayan ng mga bilyonaryo upang maipatupad ang common station ng LRT at MRT sa EDSA North Triangle. Ang $24 billion na pangako ng China para sa Pilipinas at ang pagpapatuloy ng pagpapagawa ng common station ng LRT at MRT sa EDSA North Triangle na nakamit ni President Duterte sa loob ng 7 buwan ng kanyang pamamahala ay katibayan na walang mga balls si Aquino Roxas at si Abaya na Secretary of Transportation mula 2012 hanggang 2016. Saan sisingit si Florencio Abad sa eksenang ito? Matatandaan na pinili ni Aquino si Abad bilang Budget Secretary noong 2010. Mula 2010 hanggang 2016, walang ginawa si Abad sa budget ng Pilipinas upang iayos ang bansa. Kung titingnan sina Aquino Roxas, Abad at Abaya bilang mga pinuno sa gobyerno, parang ordinaryong pagpapabaya lang yan dahil wala silang ginawa para sa bayan. Ngunit dapat tandaan na si Roxas, Abaya at Abad ay mga kinikilalang mga American boys or amboys ng gobyernong hawak ng dilaw. Si Roxas ay graduate sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania, kung saan meron siyang bachelor's degree sa economics. Si June Abaya ay graduate ng United States Naval Academy, USNA, kung saan nakuha niya ang Bachelor of Science degree in Mathematics. At nag-aral din siya sa Cornell University in Ithaca, New York, at nakamit niya ang master's degree sa Electrical Engineering. Dapat ang ganda ng MRT, di ba? Si Florencio Abad ay mayroong Master's in Public Administration galing sa John F. Kennedy School of Government in Harvard University. Sino pa ang mga nag-aral sa Amerika at sino pa ang nag-aral at may connection sa Harvard University na dapat ay nagtulong-tulong upang ayusin ang Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Si Jaime Augusto Sobel de Ayala ng Ayala Corporation, nakakuha ng MBA from Harvard Business School at isa sa mga bilyonaryo na nakipagbangayan sa ibang bilyonaryo kaya natigil ang common station ng LRT at MRT sa EDSA North Triangle. Sino pa ang mga nag-aral sa Amerika at sino pa ang may connection sa Amerika na dapat nagtulong-tulong upang ayusin ang Pilipinas mula 2010 hanggang 2016? Si Lloyda Nicolas Lewis, best friend ni Mar Roxas at Leni Robredo, na nagsabi na dapat ipagpatuloy ang nagawa ni Aquino kung anuman upang umasenso ang Pilipinas. Kung titingnan ang mga nakaharap sa atin mula 2010 hanggang 2016, ang grupo ni Aquino, Roxas, Abad, Abaya, Ayala, Lewis at iba pang mga nakapag-aral sa Amerika ang dapat magdala ng asenso sa Pilipinas. Sila ang dapat nagpatayo ng North Rail Project, National Broadband Network at common station ng LRT at MRT sa North EDSA Triangle gamit ang inaalok na $24 billion galing sa China upang maayos hindi lang ang Metro Manila kundi ang buong bansa. Ngunit mula 2010 hanggang 2016, hindi ginamit ni Aquino Roxas, Abad, Abaya, Ayala, Lewis at iba pang nakapag-aral
mag-aral sa Amerika ang pinag-aralan at likas na talino nila. Kung meron man, pinabayaan nila ang mamamayang Filipino sa loob ng 6 na taon mula 2010 hanggang 2016 at hindi nagawa ang North Rail Project, National Broadband Network at common station ng LRT at MRT sa EDSA North Triangle gamit ang inaalok $24 billion galing sa China upang maayos hindi lang ang Metro Manila kundi ang buong bansa. Sa halip na mga nakapag-aral sa Amerika, Wharton, Harvard at Ateneo de Manila, meron ng isang syudad ng Davao na nahalal bilang Pangulo noong June 2016 ang siyang magbubukas ng daan upang makakuha ng $24 billion investment sa China at tuluyan na rin mapagawa ang inaasam na common station ng LRT at MRT sa EDSA North Triangle. Ang pangalan ng pinuno niya na nagdala ng pagbabago at pag-asa sa Pilipinas ay si President Rodrigo Duterte. Hindi nag-aaral sa Amerika, isang tinaguriang probinsyano. Ngunit tinigil niya ang bangayan ng mga bilyonaryo humarap sa China at ngayon ay patuloy na inaayos ang Pilipinas. Itong munting lecture sa kasaysayan ay ang katibayan na si Aquino, Rojas, Abad at Abaya ay walang mga balls upang ipatupad ang infrastructure projects at kapayapaan na namamagitan sa Pilipinas at China. Kung alam niyo po kung saan mahahanap ang balls ni Aquino, Rojas, Abad at Abaya, ipagpaalam niyo lang po kay Solita Monsod, Raisa Robles at Leni Robredo upang matigil na ang mga idiots na walang balls sa Pilipinas.